Araw ng Martes noon, kung saan si John ay abala lamang sa kanyang tungkulin bilang pulis nang mapansin niya ang mga tao na tila nakatingin sa kanya at natatawa. Naisipan rin naman niyang tanungin ang mga ito kung ano ang nangyayari nang mapalingon na lamang siya sa kanyang likuran at ang kanyang nakita ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang syudad ng Los Angeles ay tradisyonal ng image ng Hollywood glamour na nagagandahang palm trees at maayos na sikat ng araw sa umaga. Isa din ang Los Angeles sa pinaka-populated na syudad sa United States kung saan maraming tao kang makikita sa daan, gayon din mga hayop na nagkalat sa lansangan. Malimit naman sa mga hayop na yon gaya ng aso ay mga alaga, pero ang iilan sa kanila ay mga asong kalye na askal kung tawagin. Meron din namang mga pagkakataon na natatagpuang muli ang mga aso na yun ng dati nilang amo at naiuwing muli. Pero ang talagang malimit kalagyan ng asong kalye ay ang mga animal shelters kung saan walang magagawa ang aso kundi ang maghintay sa isang tao na magkaka-interes na umampun sa kanila. Wala namang karapatan ang hayop na mamili ng kanyang tagapag-alaga, pero ang isa sa istorya nating ito ay sadyang sinuwerte. Isang tuta noon ang lumapit sa isang pulis na tila nagmamakaawa na maampun ito. Pero aampunin nga ba siya ng pulis? Isang abalang Martes noon, ang police officer na si John na nakadestino sa Los Angeles Police Department ay kinakailangan magtrabaho ng mas maaga kaysa sa normal. Kaya't umagang-umaga pa noon nang magsimula siya sa pagpapatrol na taon pang kaarawan niya ng araw na yon kung kailan siya naatasan na magtrabaho. Kaya't nasa ayos rin ang mood nito, pero mas lalo lamang siyang napangiti pagbisita niya sa station dahil sa mga regalo at paghahandang ginawa ng mga kapwa niya mga pulis. Bago pa man siya makalabas ng bahay kanina para makapagtrabaho, ay una rin siyang isinalubong ng kanyang asawa at mga anak ng pagbati. Kinantahan pa nga siya nito ng birthday song bago pumasok ng trabaho at binigyan ng mga handwritten letters na talaga namang nagpasaya sa kanyang puso. Kung hindi man yun ang perpektong araw para sa iba, ay hindi na malaman ni John kung ano ba yun. Ano pa ba ang kanyang hahangarin sa buhay? Inakala man ni John noon ang mga sorpresa sa kanyang karawan ay natapos na. Subalit dito siya nagkakamali dahil ang araw na yon ay magsisilbing isa sa pinakaimportanteng araw para sa kanya. Kasama pa noon ni John ang kapwa niyang pulis na si Tavera. Magkasabay pa silang pumunta mula sa LAPD station hanggang sa nakatakda nilang lokasyon. Mukhang naging magandi naman ang lahat dahil nanatiling kalmado at walang kriminalidad sa paligid. Nitawag patungkol sa problema ay wala silang natanggap. Pero maya-maya lamang ay magiging abala din sila sa isang bagay nang makarating sila sa kabilang parte ng kalsada na kung tawagin ay Hobart Street. Doon ay masikap na nagmatiyag si John sa tila matiwasay na paligid. Hindi man lahat ay may iilan ding tao doon na bumabati sa kanila bilang pulis. Pero bigla na lamang sa hindi malamang kadahilanan ay nagbago ang lahat. Waring naging atensyon ng mga tao si John na mga oras na yon, sa puntong kahit ang mga taong may ginagawa ay napapahinto para lamang mapatingin sa kanyang direksyon. Napuna din ni John na tila nagtatawanan ang mga ito at parang itinuturo siya. Nalilito pa si John noon kung ano ba ang problema, pero nang mapalingon siya sa kanyang likuran, ay dito na siya tuluyang nalinawan. Sinusundan pala siya noon ng isang munting tuta, tila naliligaw pero masigla. Nang makita ni John ang cute na tuta at ang pagwawagayway ng buntot nito habang sumusunod sa kanya, ay hindi na maiwasan ni John ang mapangiti. Marahan din naman niyang hinimas ang tuta na nagugustuhan naman din ito. Doon, nagpalingon-lingon muna siya sa mga tao sa paligid. Umaasa na isa sa mga yun ang lalapit bilang amo ng tuta. Pero hindi nangyari ang mga bagay na yon hanggang sa personal nang magtanong si John kung may nakakaalam ba kung sino ang may-ari ng cute na tuta. May nagsasabi naman din na ang tutang yon ay ilang araw na rin nilang napapansing pagala-gala. Kaya inisip na agad ni John na ang tuta ay isang askal lamang. Nalulungkot si John
na ang isang cute at inosenteng tuta ay mamumuhay lamang sa kalsada. Simula ng mga oras na yon ay patuloy lamang na sinundan si Jan ng tuta. Sa tuwing may pagkakataon naman ay hinihimas ito palagi ni Jan. Ang tuta naman ay dinidilaan ang kanyang daliri bilang paglalambing. Nang makita naman ito ng partner ni Jan ay natuwa din ito at nakyutan sa tuta. Sino ba naman ang hindi gaganda ang araw kung ganito ba namang kakyut na tuta ang sumusunod sa iyo? Wika ni Jan sa kanyang partner. Si Tavera naman ay nainggit na rin at nagnais ng makarga at mahimas ang tuta. Pagkatapos ay kinuha na nito ang kanyang cellphone para kunan ang kanyang partner. Habang sinusundan ng tuta, gumawa din siya ng video may kinalaman dito na in-upload agad ni Tavera sa social media account ng LAPD. At ilang minuto lamang matapos ang post ay natadtad na ito ng likes at komento mula sa mga netizens. Maraming nais sumubaybay sa magiging kalagayan ng tuta. Kaya nangako si Tavera na i-update niya ang lahat sa kung ano ang mangyayari. Dito na lang din naisipan ni Tavera at Mercado na mabigyan ang tuta ng pangalan. At naisipan nga nila na pangalanan itong Hobart, kasunod ng pangalan ng kalsada kung saan ito sinundan si Jan. Ilang sandali pa ay tinawag na ito ng dalawa sa kanyang pangalan at nakakatuwa namang tila sumasang-ayon sa kanila ang tuta, pero alam nila na kinakailangan din na nilang mamaalam sa tuta. Sinubukan nilang iwan ang tuta pero nang makasakay na silang dalawa sa patrol car ay dito na nila napagtanto na hindi nila kayang gawin ang bagay na yon. Lalo't nagsimula na rin mag-ikot-ikot si Hobart sa kanilang kotse na tila nais nitong makisakay. Ayaw nang mawalay pa ng tuta kay Jan. Pero ganito rin ba ang nararamdaman ni Jan para sa tuta? Maya-maya pa ay pinasakay na ni Jan sa kanilang patrol car si Hobart. Itinabi pa ito ni Jan sa kanya habang nagmamaneho. Ay tila naging komportable naman ito sa buong biyahe na para bang sanay na itong makasakay sa isang kotse. Nang makarating sa station, ay agad nang gumawa ang mga kasamahan ni Jan ng pag-iimbestiga may kinalaman sa tuta. Kaya nalungkot silang malaman na ang tuta na yon ay inabando na lamang ng dati nitong tagapag-alaga. Sa totoo lang, ang pagkalat ng mga abandonadong hayop sa kalsada ay nagiging malaking problema na sa US. Ayon sa datos nila ay nasa 70 milyong aso na ang nai-record nilang pakalat-kalat sa lansangan. Kaya sinisikap nilang magsagawa ng mga animal shelter para mabigyan sila ng maayos na tirahan kaysa mapahamak sa tao kapag sila ay nasa kalsada lamang. Kaya kung hindi iuwi ni Jan si Hobart ay wala siyang magagawa kundi ihabili na lang ito sa isang animal shelter kung saan ito ay makakatanggap ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero malayo sa kanyang piling, kinakailangan itong gawin ni Jan kaya agad na niyang minaneho si Hobart papunta sa pinakamalapit na shelter. Pero doon ay tila nawala na ang sigla ng tuta. Waring nararamdaman na ang planong pag-iwan sa kanya ng bago niyang kaibigan. Nakyutan din naman doon ang mga shelter staff kaya malugo nila itong tinatanggap. Doon na lamang rin naramdaman ni Jan ang biglaang pagkaalangan sa kanyang gagawin. Kahit kasi ilang oras niya lamang nakasama ang tuta, ay tila naging matindi na ang koneksyon nito sa kanya. Walang ibang naglalaro sa isip niya kundi ang mga tanong na kung magiging maayos ba si Hobart sa shelter o kung magiging masaya ba ito doon. Hindi na malaman ni Jan ang kanyang gagawin. Nang makauwi, ay halos hindi pinatulog si Jan sa labis na kakaisip kay Hobart. Kaya kinaumagahan ay bumalik siya agad sa shelter para ito sunduin. Ang mga staff naman doon ay alam na rin agad na binabalikan lamang ng pulis ang kanyang tuta. Nang makita naman ni Hobart ang kanyang kaibigan, ay nawala bigla ang kalungkutan nito at bigla na lamang napatalon sa pagkagalak. Nilambing agad ng tuta ang taong alam niyang hindi na siya iiwan kailanman. Makikita mo sa munting hayop na ito ang kasiyahan na talagang tatagos sa iyong puso. Maging ang mga staff ay naging masaya din sa eksena at alam nila na mas magiging masaya si Hobart sa piling ni Jan. Legal itong inampon ni Jan at inuwi sa kanyang bahay kung saan naging parte na ito agad ng kanilang pamilya. Simula sa araw na yon, kagaya niya ay labis ding naliligayahan ang asawa ni Jan
Gayon din ang kanyang mga anak sa cute na tuta. Na-inform na rin nila ang nagiging followers ni Hobart na masaya na ito sa piling ng bago niyang pamilya. Maraming naging masaya na ang isang inosenteng tuta ay napagkalooban na ngayon ng isang pagpapala at mamumuhay na ngayon ng maligaya at busog sa pagmamahal.